I think parang bagong naging desisyon kaugnay po dito sa mga ari-arian ng mga ah, couples under the LGBTQIA community partner. So, Yes. may bago po yata silang mga karapatan na pwede igiit base po dito sa bagong kautusan ng Korte Suprema. Ano-ano yung mga yan, partner? Go Okay, ahead. partner. Hindi na rin siya ganun kabago, pero ngayon lang kasi natin nahagip sa mga press release ng Korte Suprema. Okay. Pero itong desisyon ay actually promulgated last year pa. At naka isang taon na siya, Oh, okay. February 5, 2025. Hindi ko alam kung Okay. tinaon talaga nila ito for Valentine's. Pero ibig sabihin dito, partner, kasi kung natatandaan niyo po, kaunting review dito sa Hello Attorney, dati meron tayong tinalakay yung property relations between, number one, married couples. At sinasabi nga natin, under the family code, meron tayong tinatawag na pag wala po kayong kasunduan o prenup or antenuptial agreement, ang default po niyan, ang inyong property regime o yung mga alituntunin na gumagabay sa inyong mga pinagsasaluhang property or Okay. conjugal property ay Okay. yung absolute community of property. Okay. At meron ding dalawang provision sa family code na nagsasabi doon sa mga unmarried or yung tinatawag nating common law relationships. Una, yung unang klase, partner, yung mga nagsasama ng walang kasal pero wala naman talagang legal impediment to marry. Ibig sabihin, kung nagdesisyon sila o magpakasal tayo ngayon, walang batas na magsasabi, hindi kayo qualified to marry Okay. each other. Alright. At yung ikalawang uri, yan yung pagsasama ng dalawang taong hindi kasal na merong legal impediment to marry. Ano ba yung mga legal impediment? Sila ba ay Kasal na sa... may dati ng kasal, isa or pareho sila? Oo. O ito ba ay incestuous Oh. relationship? Kasi yan yung mga void marriages under the family code. Yes. O kaya, hindi pa sila parehong above 18, partner. So, Oh, okay. minor sila nung Oo. sila ay nagpakasal. Siguro, namiki sila ng Kanilang mga papele, mga dokumento. papeles para Oo, maisakatuparan yun. Pero dito kasi, partner, kumbaga, ito yung kauna-unahan sa akin pagkakaalam. At yun din ang sinasabi ng Korte Suprema na in-apply yung Article 148 Oo. na provision ng Family Code kung saan Sinasabi doon na yung nagsasama na hindi legally capacitated to marry each other. Kasi dito, sa kaso na ito, partner, ay dalawang babae, at least dalawang babae pinanganak or sex assigned at birth nila ay Oo. babae sila. Oo. Pero alam natin, kasi nandun na rin sa findings of fact ng Korte Suprema, talagang same-sex relationship. Hindi natin siya pwedeng tawaging same-sex marriage kasi Wala ang pa tayo same-sex nun sa marriage ay Pilipinas. wala pa sa batas ng Pilipinas. Oo. So malinaw, partner. At ito yung napakahalaga nung factual na nangyari. Kasi Okay. partner, kung mga nakikinig sa atin na mga kapamilya natin, mukhang papasok kami dyan. Maghunos dili po tayo kasi mayroon pong mahalagang facts dito Okay. na kailangan para ma-invoke nyo itong kaso na ito na being applicable to your situation, dapat medyo eksakto sa sa pangyayari. Similar set of facts. Pero Okay. isa-isahin natin yun kasi napakaganda nitong desisyon na to at marami tayong matututunan. Hindi Opo. lamang sa property regime ng mga taong nagsasama ng walang kasal na hindi legally capacitated to marry each other, kung hindi pati na rin sa usapin ng partition ng isang property na co-owned. Okay. Okay, so kasi meron din siyang mga pronouncements na hindi lang applicable sa same-sex relationship na kung saan hindi sila legally capacitated to marry each other. Okay. So, tandaan po natin, magsimula po ito sa relasyon ng dalawang babae O. nung Ito yun. 2005. Ito na po Okay. yung nangyari. So, ito yung kaso. pero after 1 year, kasi nung una nagsama sila sa isang apartment daw, Oo. bumili sila ng house and lot. Wow. Okay. Pero sabi nila, para mas madali
yung processing ng mga, siguro iniloan nila to, processing ng loan sa bangko, and nag-agree sila na ipangalan muna sa isa at tatawagin natin siyang E. Kasi yun yung kanyang, yung isa ay si J. Okay. Kasi yun yung kanilang initials na pangalan, first Okay. name. So nag-agree si J at E na kay E muna ipapangalan. Ayun lang. So yun lang yung kanyang pangalan. So para sa bangko, isa lang, sa lahat ng ibang dokumento, pati yung pagpapatitulo, sa kanya lamang ipapangalan. Okay. Pero doon sa findings of fact ng Supreme Court, talagang kumbaga, nag-agree sila na sila ay kumbaga magbabayad ng pareho silang magbabayad Equal yung sa pagbili ng house and lot, at magbabayad din sila equally doon sa renovation. So hindi lang ito house and lot, kundi siyempre kung ayaw mo yung estado nung binili mo, papaayos mo muna Yes, of bago course. mo tirhan. Okay, so Kaya 50-50 lang- yan. Oo, kaya lang, partner, after 2 years, so 2005, 2007, nagdesisyon sila maghiwalay. Okay? At nagdesisyon sila maghiwalay, sabi niya, sige, nag-agree din sila, partner, benta na natin. Yung house and lot na yan, paghatian na natin. Okay? At ito ay, kumbaga, dahil nga nag-agree sila doon, nag-execute si E ng acknowledgement. Okay? Ano yung nakalagay sa... At ito, crucial din to, partner. Okay, ano nakalagay doon, Nag-execute si partner? E na sinasabi niya na ina-acknowledge ko Oo. na nagbigay ng 50% sa purchase price at sa renovation si J. Ibig sabihin, oo. Kumbaga dapat mapunta sa kanya yung 50% nito, at sinasabi niya, merong portion do sinasabi niya, kung merong proof, ibig sabihin, kasi syempre may mga hindi pa sila nag-aayos sa resibo, Oo. na mas mataas yung kumbaga na-contribute ni J, pwedeng mabigay sa kanya more than Okay. 50%. Pero Okay. partner, pag Sounds binasa, reasonable naman yun, partner. sounds reasonable, Okay. pero nagbagong isip ni E. Olo, Sabi niya, ayoko na ibenta. okay. At hindi alright. lang yun. Hindi, akin pala to. Exclusive property ko to. Ang kapal din ng mukha niya, no? Alam Relax na, lang, partner. wala po pwedeng kasuhan sa ganong kakapalan Okay, ng mukha. so, pero partner, tandaan natin, yung meron silang nakasulat na acknowledgement. So, pero hindi dyan. So, ito ang mahalaga, hindi lang para sa same-sex relationship. Si J, para proteksyonan ang kanyang interest doon sa house and lot na yon, nag-file siya ng affidavit of adverse claim. So ito yung lagi nating tinuturo na, 'di ba, ikaw ay heir na hindi nabigyan ng share, ikaw ay seller na hindi pa nabayaran. So magpapatatak ka ng iyong interest doon sa memorandum of encumbrances. Ibig sabihin, kasi yung titulo na yan naka-file sa Register of Deeds, at doon ka mag-file ng affidavit, papatatakan mo sa likod para hindi yan mabenta, hindi yan ma-loan, Okay. etc. So, Okay, wait lang, partner. Sorry. Para lang malino sa mga nanonood na kikinig. Pero fully paid na itong fully property. paid na, partner. Nailipat Okay. na nga sa pangalan ni E. Okay. Na exclusive, wala yung pangalan ni J doon. Pero si Jay, kahit walang pangalan niya, pwede siya mag-file ng Yes, affidavit partner. of Kasi adverse inallege niya claim. doon sa kanyang affidavit na ganun. At siguro, hindi nakalagay dito, hindi naman niya inilagay yung, pero malamang inattach niya rin yung acknowledgement. Kasi yun ay... Na-notarize before sila nagkaroon ng problema sa Yes, isa't isa. partner. Kasi Okay. 2007 pa yun. Itong kanyang affidavit at napatatak niya, napareceive niya sa Register of Deeds, 2010 na ito, partner. Okay. At nung 2014, nag-send na siya si J ng demand letter kay E. Sabi Kasi? niya, hatiin na natin tong Okay. property na ito. So, dalawa yung kanyang hinihingi. Number 1, ipangalan na sa akin yung 50%, o kaya ibigay sa akin yung 50% of the fair market value ng house and lot na yan. Okay, may question lang po ako. Yes. Pero dahil hindi sila kasal, wala sa batas sa pwedeng dalawang tao na hindi magkarelasyon ang pwedeng nakapangalan sa titulo? Ganun ba ang batas natin? Actually, partner, kasi sa ating batas, halimbawa,
tayo, wala tayong relasyon, hindi naman tayo Oo. magkamag-anak, Oo. bumili tayo, posible naman eh. Oo. So, doon, co-owners tayo doon. Oh, At kung okay. walang naka-specify sa titulo na, kay Liza ang 70%, kay Noel ang 30%, ang presumption, nakalagay lang yung pangalan natin doon, 50-50. Okay. Okay, so, eto na. So, dahil siyempre, kumbaga, hindi pumayag si E, so umabot na sila sa korte. Okay. Yung pala, Lower court muna. Oo, sa lower court. Talo si Jay. Huh? Kasi wala siyang naipakitang proof na siya ay Nagko-contribute. merong actual contribution. Si E, kompleto. Kasi nga, tatandaan nyo, yung agreement nila ipapangalan eh. So lahat ng bank records ni E, yung kanyang passbook, Oo. yung statement of accounts, pati yung certificate authorizing registration, yan yung isa sa mga huli. lahat. Kanya lahat, pati yung titulo, walang bakas doon na nako. may pangalan ni Jay. So, at hindi lang yon kasi nga humingi pa siya ng moral damages, exemplary damages, plus attorney's fees. In-award din yun ng lower court. Okay. Pero, nung nag-appeal si Jay, syempre, talo siya dun sa trial court, nag-appeal siya sa Court of Appeals, in-affirm, sinabi, hindi, kay ano talaga yan, kay E talaga. yan, Okay. pero inalis yung mga award ng Lower court. moral damages, Okay. exemplary damages, pati, kumbaga, yung attorney's fees. So, kaya pati si E, syempre si Jay talo pa rin, silang dalawa, nag-appeal sila sa Korte Korte Suprema. Suprema. Sabay silang Kasi nag-appeal. ayaw pa ni Iyon. Oo, Sakin kasi pa siya, gusto partial niya yung pa kanilang more. appeal. Oo. So, kung tutuusin, eto na yung mahalaga nangyari sa Korte Suprema. Ang nangyari doon, partner, ang pinagbatayan ng Korte para sabihin na nararapat na maibigay kay Jay yung 50% niyan, yung mismong dokumento, yung acknowledgement na pinirmahan ni Okay. E. Okay. Kasi, yan. So, isa yon. Bakit? Kasi nakalagay doon, partner, ay, kumbaga, ina-acknowledge niya na 50% may-ari. Okay. At kung mapapatunayan na mas mataas, pwede pang ibigay sa kanya yung mas mataas. Pero ang contention kasi ni E, hindi yan. Pinirmahan ko yan dokumento, pero ibinigay ko yan unnotarized kay Jay. Si Jay ang nagpa-notarize. So, ibig sabihin, hindi ako nag-appear personally Okay. sa notaryo. So, kumbaga, at sinasabi niya Dapat na ngayon, null yan. sinasabi niya na forged ang aking signature kasi nga hindi ako nag-appear dyan sa notaryo publiko. Okay. Pero, okay, so, sa kahuli-hulihan, so, sinasabi nga ng Korte Suprema, kasi nga, inallege din ito ni Jay. Sabi niya nga, sa ating batas ngayon, hindi pa kino-cover yung same-sex relationships. Pero, sa interpretasyon ng batas, kumbaga, pag binasa mo lang yung Article 148, ang nasabi doon, parties living together na hindi legally capacitated to marry. Sa silang dalawa na same-sex Pasok doon. relationship, pasok doon. Pero wait, there's more. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, itong acknowledgement, kasi malinaw din, binasa din ng Korte Suprema, naka-reprint yung buong acknowledgement, na totoo may doubt. Kasi parang sinasabi ni, merong several possible interpretations. So, sabi ng Korte Suprema, oo, totoo may doubt dyan. Pero, sino ba ang gumawa ng dokumento na yan? Ang gumawa ng dokumento na yan ay si E. So, ibig sabihin, ang sabi ng Korte Suprema, mayroong prinsipyo sa batas na any doubts na nandoon sa, kumbaga, dokumento will be interpreted in favor doon sa hindi nag-prepare. Kasi Oo, kumbaga, ganun naman talaga eh. yung nag-prepare, she could have, sabi ng Korte Suprema, written the document. Kasi abogado rin tong partner, yung si E. Kaya So, pala. she could have made it na malinaw, pero dahil siya yung gumawa, hindi niya nilinaw, nagkaroon tuloy ng doubt, Then that's on her. i-construe against her Okay. yung doubt na yon. At Oo. in favor doon sa walang kinalaman doon sa pag-prepare ng dokumento. Yan yung mga factors Ang galing! na kumbaga Nakita. napaboran. Oo. At, Hindi, yun yung mga factors na nakita ng Korte Suprema Yes, na hindi partner. nakita ng lower court. Anong CA? oo, at kaya nga
ipapaalala natin na hindi dahil same-sex marriage kayo at nagkakaroon kayo ng kumbaga alitan Oo. sa partition ng inyong property, automatic applicable na, kasi dito meron pang ibang facts na okay. nakakontribute para mabigyan ng hustisya si Jay, para makuha niya yung 50% ng kanyang rightful share dun sa Technically, property. ang from how I understood what you said, partner, Mhm. ang pinaka naging make or break sa deal is the document itself. Yes, yung acknowledgement. Kasi Yun partner, eh. bukod dun sa hindi niya pinirmahan, hindi niya hindi niya dinidispute, hindi niya dinidispute na talagang merong acknowledgement na ginawa siya sa kanyang judicial affidavit, inadmit talaga niya na pinirmahan niya. Okay. Ang kinokontest niya lang talaga, pinirmahan niya yan pero hindi yan notaryado in my presence. Hindi ako nag-appear. Si Jay lang ang nagpanotaryo niya. Pero kumbaga, wala na po yun. Hindi na natin yun pag-uusapan. Kasi nga, ito na yung findings ng Korte Suprema na mas pinaniwalaan. Mukha talagang may agreement talaga kayo. Kasi all the facts point or kumbaga yung indicators. Kasi tandaan natin na dito si Jay talagang wala siyang naipresentang proof Grabe nga tong ng kanyang kaso contribution. na to. At admitted niya yun. Talagang wala. Kasi nga, nag-agree Kasi sila, nagmahal ipapangalan. siya, partner. Ako, happy Valentine's, partners. Pero yun nga, tandaan natin, ang isang lesson dito, whether kayo ay co-owner o kayo ay nasa same-sex relationship or kahit na kayo ay nasa heterosexual relationship. Okay. Kung magkakaroon kayo kung halimbawa nagsasama na kayo, nagpupundar na kayo ng properties, mahalaga itabi po natin yung mga patunay na meron akong actual contribution. Hindi po romantic ito kasi parang nagbibilangan na, hindi I okay trust pa kayo. you. Oo, 'di ba? Okay pa kayo pero paano Ako, pag nag-away hindi. tayo, 'di ba? Oo. So dapat handa kayo na patunayan yung inyong actual contribution. Oo. Kasi nga kung walang tama, kung hindi kayo legal capacitated to marry, kakailanganin po ang proof ng actual contribution. Meron ako paboritong kasabihan dyan. Yes, partner? It's better to have it and not need it than to need it and not have it. Yan, So, napakaganda. just save these documents, for future Correct. purposes should you need it. Yes. So alam mo, hindi mo naman siya tinatago just because nagdududa ka sa kanya. It's just better to document everything, especially when it comes to transactions like properties. Yes. Malaking pera yung niluluwal mo dyan. So dapat be very careful po dyan. And ang takeaway ko dito before tayo mag-time check lang, partner. Sa lahat po ng kaso, ilabasan natin itong sitwasyon dito sa nangyari sa same-sex couple na ito. Kapag po ikaw ay nagsampa ng reklamo sa isang tao, yung tao na inirereklamo nyo, walang obligasyon talaga technically patunayan na inosente siya. Ikaw na nagsasampa ng reklamo sa taong yon, ang may obligasyong patunayan that that person is guilty beyond reasonable doubt. That's on you. Or even, kahit na civil cases, kung ano yung inihain mong reklamo, complaint, dapat mayroong kang attachment na ebidensya. Yep. So yun po ang kumbaga sistema sa batas natin. At kumbaga, mahalagang tandaan, kahit na anong kaso, ebidensya po ang napakahalaga. Yes. So again guys, paulit-ulit na to dito sa programa. Magtatatlong taon na tayo dito. Paalala po namin araw-araw. Hindi kami magsasawa. Document everything. Ang hirap po talaga pang makipagtransaksyon. Lupa na naman to. So ang hirap at saka yun nga guys, pag may mga red flags na alam ko pag nagmamahal tayo, malala tayo magmahalan mga Happy Pilipino. Valentine's, partner Liza. Binibigay natin lahat. Tapos may nagsasabi pa na hindi pwede itong relasyon na to kung it's not built on trust. Eh, alam niyo yun, at the end of the day, magtira kayo ng konti sa sarili niyo in that way, At di ba? in that sense, partner, sa sinasabi mo, hindi naman nakakabawas ang pagmamahal. Oo. Yung ipon ng mga resibo, ng mga posibleng magamit na ebidensya. Oo. Yung pagmamahal, hiwalay po natin. Pero syempre, dapat handa tayo na kapag naubos na ang pagmamahal, Which can happen, guys. pwede natin igiit ang ating karapatan. Oo. Especially po yung mga
nakikinig, nanonood ngayon na may mga anak tas hindi po kayo kasal ng inyong Ayun. pong partner, do it for your kids para po sa protection po nila as well. Keep everything, i-resibo nyo. And one last question before tayo mag-time check. Pwede po ba na parang hindi lang hard copy, pwede naman siya parang Oh, yes. picturean, di ba? Oo. Send to your cloud, to your email, everything. Oo. Pero kasi Para lang partner, kahit sa papaano ating safe. rules of court, in terms of evidence, yung Oo. rules on evidence, dapat kumbaga ma-establish mo muna paano nawala yung original. Kasi original pa yun rin lang. ang best evidence. So, lagi. Okay, so kailangan, mahalaga po yan. Yung mga resibo na sa tingin nyo magfe-fade, yan, Yun pwede nga nyong, eh, pwede nyong tama. picturean yan. Pero, kumbaga, itago niya siya in such a way, kagaya no, Kung halimbawa, nabura talaga, you can present it to court na oo, nabura. halimbawa, pwede nyo isend sa GC or sa, text or Viber, Yes, yes, yes. na, ito yung resibo ng ating sharing, di ba? Yun, amazing. di ba? So pag hindi pa kayo magkaaway, okay lang yun. Hindi naman yun pag-aawayan. Pero Oo. andun na yung ebidensya nyo, electronic Yes. na.